Ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino, hindi lamang sa Israel kundi maging sa Gaza at Lebanon. Bea? Audrey, kinumpirma nga ng DFA ang ika-4 na Filipino casualty na nasawi sa sigalot sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Ito ay Filipina caregiver na nagtatrabaho sa Israel pero hindi na nagbigay ang DFA ng iba pang detalye. Alinsunod na rin doon sa hiling ng pamilya dahil hindi pa nga napapaalam doon sa mga magulang ng biktima ang nangyari. Pero nangako naman ang OWA ng cash assistance sa pamilya ng OFW. Samantala, ikinalungkot naman ng kagawaran ang pambobomba sa isang ospital sa Gaza na ikinamatay ng daang-daang mga sibilyan. Ayon sa DFA, dapat tiyakin ng bawat kampo ang kaligtasan ng mga sibilyan sa oras ng giyera at kaguluhan. Nagpahayag din sila ng suporta sa United Nations sa hakbang nito na magbigay ng humanitarian assistance. Sa ngayon, sabi ng DFA, bagamat ligtas ang mga Pilipino sa Gaza ay limitado ang supply nila ng pagkain at langis at tubig. Umaasa ang Pilipinas na bubuksan na ng Israel ang Rafah border crossing kung saan daraan ang mga nais umalis ng Gaza patungo ng Egypt. Nakahanda naman ang embahada sa Cairo na sunduin ang mga Pilipino. Nagbabala rin ang kagawaran sa mga Pilipinong nasa southern border ng Lebanon dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah na taga-suporta ng Hamas. Pinapalikas na ang mga Pilipinong nasa border para hindi madamay sa gulo. Nagbibigay tayo advisory, but if you mean i-active yung alert level kasi alert level 2 yung Israel yan, hindi pa namin ginagawa yun kasi this is a regular thing. I mean, they know how to, what to do in Israel kasi even the Israeli authorities evacuate them. So southern Lebanon though, we're waiting for the final recommendation of our embassy in Beirut. Bukas naman, Audrey, ay inaasahang makakauwi na sa Pilipinas ang second batch ng mga Pilipinong mula sa Israel na nag-repatriate. Audrey? Okay, Bea, doon sa may bansang Lebanon kung saan meron ding kaguluhan, doon ba sa area na nagaganap yung kaguluhan ngayon, may impormasyon ba ang DFA kung maraming mga kababayan tayo o mga Pilipino doon? Audrey, sabi ng DFA ay wala pa silang exact details kung ilan bang mga Pilipino yung nasa southern border ng Lebanon. Pero sa kabuuan ay nasa halos 17,000 yung mga Pilipinong nandyan sa may Lebanon. Kaya naman pinag-iingat sila ngayon at maging alerto sila sa kanilang kapaligiran para naman maging handa sila kung ano man ang pwedeng mangyari. At handa naman din ang ating embahada sa may Beirut na tulungan sila kung nais na rin nilang umuwi. Audrey. Maraming salamat, Bea Bernardo.